Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. So, naging isang ganap na nga po ng tropical depression or mahinang bagyo ang LPA na minomonitor natin kahapon. At ito po'y pinangalan ng bagyong Paulo sa loob ng ating par. Inaasahang maglalandfall po ito sa malaking bahagi po ng North Luzon. So alamin natin yung mga detalye, pero bago ho natin ipagpatuloy, makikiusap lamang ako, kahit i-like nyo lang yung ating update, yung ating video, para ho tumaas ang engagement natin at makaabot po sa mga kababayan natin yung update natin sa lagay ng panibagong bagyo. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka-latest track natin or yung pinaka-live weather radar natin. Ito ho, kung makikita nyo mabuti, isang ganap na ito na tropical depression at si Bagyong Paulo ho ito. Huli ho itong namataan mga kaibigan ko na may estimated pong layo na 760 kilometers east of Virac, Catanduanes. At yung lakas ho ng kanyang hangin ay nasa 45 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may gitna or sa may sentro at bumubugso ngayon sa 55 kilometers per hour. Pa-westward po ang kilos niya sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung makikita nyo, wala pa naman tayo nakataas na warning signal sa anumang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero by Friday o bago po mag-Friday, Thursday po ng gabi hanggang sa madaling araw po ng Biyernes ay inaasahan maglalandfall po ito sa malaking bahagi po ng North Luzon. So yung mga lugar ho dyan, ngayon pa lamang po ay pinag-iingat na sa banta po ito nga pong panibagong bagyo. Kung makikita nyo, titignan natin yung pinaka-eksaktong oras kung kailan siya magla-landfall dito nga po sa North Luzon. Magiging isang ganap po ito na tropical storm category pagdating po ng kinabukasan ho ng madaling umaga, alas 8 po ng umaga, itong si Bagyong Paulo, at ganap pa rin na tropical storm pagdating po ng alas 8 ng gabi bukas. Pagdating naman po ng Friday, October 3 po ito, ay magiging isang ganap po ito na severe tropical storm category. At unti-unti po itong maglalandfall pagdating po ng Friday po ng gabi. Inaasahan po yan by October 3. So mag-ingat po yung mga lugar na madadaanan dyan. So ngayon, alamin naman natin yung mga detalye patungkol po sa mga lugar na madadaanan po nitong si Bagyong Paulo para makapaghanda po ang ating mga kababayan. So eto ho, no? Mamayang gabi ho ng alas 8, dadaan po itong si Bagyong Paulo sa east of Virac, Catanduanes. Medyo lalapit siya sa 665 kilometers. At pagdating naman po ng October 2, bali bukas ho yan ng alas 8 ng umaga, 725 kilometers east of Infanta, Quezon. Itong lokasyon po itong si Bagyong Paulo, at lalakas ito sa 65 kilometers per hour, magiging isang ganap na tropical storm category. So mag-ingat yung mga lugar na binanggit ko sa banta ng paglapit po, unti-unting paglandfall nito nga pong si Bagyong Paulo. Pagdating pa rin natin kinabukasan ng alas 8 ng gabi, 405 kilometers naman siya east of Casiguran, Aurora. So yung mga lugar dyan, mag-ingat po sa banta ng mga possible na malalakas sa pag-uulan dulot po nitong si Bagyong Paulo. At within the next 48 hours, by October 3, ito na yung eksaktong araw na maglalandfall po siya sa may North Luzon. 125 kilometers na ang kanyang lokasyon yan, east of northeast of Casiguran, Aurora, at lalakas po yan sa 95 kilometers per hour or severe tropical storm category. Ganyan-ganyan lang yan, pero kung titignan nyo, malakas ang epekto nito kapag direktang naglandfall na sa ilang bahagi po ng North Luzon. So ngayon, kailan daw ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility kung sakaling maglandfall na sa North Luzon? Ito pong si Bagyong Paulo. Inaasahan po pagdating po ng October 4, alas 8 ng umaga, bali ito po Sabado, 375 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur ang kanyang magiging lokasyon, at lalabas naman o sa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday or Sunday. So itong weekend, asahan pa rin natin bago po mag-Friday o hanggang sa Sabado, magiging maulan po ang ating panahon. Pero ngayon, nakita nyo naman, sobrang malinsangan ng ating panahon, mainit. Dahil po yan, tinatawag natin na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Nagbigay na rin ng babala ang Pag-asa, mga kaibigan, na ngayong Oktubre nga ay nasa 2 hanggang 4 na bagyo ang ating i-monitor na papasok po sa loob ng ating par. At ito na nga po yung unang bagyo ngayong Oktubre, yung Bagyong Paulo. Kung makikita nyo naman sa sirkulasyon ito si Bagyong Paulo,
nabuo na yung tinatawag natin na spiral clouds. So yan yung ulap na nagbibigay ng impact kapag tumatama ng direkta sa kalupaan natin. Alam nyo, good thing na rin, pagpasalamat natin sa Diyos dahil hindi muling dadaan ito dito sa Eastern Visayas, which is hanggang ngayon, yung ibang mga kababayan natin dyan ay sira-sira pa rin ang mga bahay nila at lubog pa rin sa baha. Ito namang area ng North Luzon, sa ngayon ipinaghahanda na sa posibleng impact po nitong si Bagyong Paulo. So possible na magbago pa yung direction nitong si Bagyong Paulo. So mas maganda na lagi tayo nakantabay sa aking mga ina-update. And ayon na rin po sa pagkatala ng Pag-asa, kapag ito po yung naglandfall na direkta dito sa North Luzon, mababawasan yung impact niya, or kung sabihin natin maging isang severe tropical storm category siya pag landfall po dito sa may North Luzon, mababawasan yan at possible na maging isang tropical storm siya or tropical depression, hihina. Then paglabas naman niya sa kanlurang bahagi po ng Luzon, diyan siya muli magkakaroon ng makakabelo or muling lalakas. So ang tendency naman yan mag-intensify, so muling mabuhay yung epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo, yung sirkulasyon ng hangin na yan, yung nasa taas, ito sa may bandang Luzon. Yan po yung tinatawag natin na easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko na siya nakaka-apekto ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. So alamin natin yung mga detalye sa forecast weather condition. Ngayong araw po, sa area ng Bicol Region, ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Aurora, at Quezon, ang lagay ho ng panahon dyan ay medyo maulap pa rin with scattered rains and thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi ng ating bansa, malinsangan ng panahon ngayon, dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, apektado pa rin ng easterlies. So yung banta ng mga pag-ulan, bandang hapon ho yan mangyayari hanggang sa gabi. So kahit naging maganda ang panahon ngayong umaga, hindi ibig sabihin yan na wala tayong bagyong minomonitor. Hindi pa naman nagkakaroon ng direktang epekto itong si Bagyong Paulo, pero habang lumalapit siya, base na rin sa sinabi ko kanina mga lugar na kanyang dadaanan, ay magkakaroon ng impact yung kanyang spiral clouds or extension or trap ng kanyang hangin. So mas maganda na ngayon pa lamang ay nakahanda na tayo dahil alam niyo naman, yung naging pinsala ni Bagyong Opong na direktang naglandfall sa Eastern Visayas ay matindi yung naging impact. Halos same lang din sila ng lakas nitong si Bagyong Paulo, pero iba naman ang direksyon nitong si Paulo. So ngayon yan muna pinaka-latest update natin, kabayan, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.